Kahapon nga, isa tayo sa mga nauna nag-post patungkol dyan sa plano ni PRD na magpunta dyan sa Quadcom hearing. And malilintik pala itong mga congressman. Nila, sinuspend nila yung, or nireschedule nila yung hearing na yan nang hindi nila sinasabi sa kampo ni PRD. Parang ang pinapalabas nila, ito si PRD daw, all bark, no bite. Sinasabi ni Paduano, takot pa siyang pumunta rito. Pero kita mo naman, balita natin, kahit daw hindi siya papuntahin or kahit daw kanselahin, pupunta pa rin daw siya sa Kongreso. Kasi nga, si PRD ay nandirito na daw, nandiyan na daw sa Metro Manila. At nag-post nga si Crisette Chu, pinakita yung kanyang ticket na kahapon pa yata siya nandito sa Maynila or kanina pa siya nandiyan sa Maynila at pupunta raw siya sa Kongreso sa ayaw at sa gusto nila. So, sabi ko nga sa inyo, tawag kayo ng tawag. Tapos ngayon, eto, napupunta na. Ano naman kayo? Aatras naman kayo. Ganyan din ang ginawa nila sa Senate. Si Senator Risa Ontiveros, request na pumunta siya nung pumunta si PRD. Sabi nga nila PRD is larger than life. Ika nga, hindi nila ine-expect na kaya nila, na hindi nila kayang babuy-babuyin lang yung tao. So eto, tingnan natin, ang galing netong mga congressman na ito kung paano nila i-accommodate si PRD. At itong si Congressman Dan Fernandez. Ano ka na? Humawak ka na ng dictionary at saka i-ready mo na yung Google mo kasi sabi niya hindi naman na daw kailangan maging abogado, mag-Google lang, malalaman mo na daw yung mga bagay-bagay so talagang dito mo malalaman na if there's someone or somebody na all bark no bite, eto, mga Quadcom na to, sila yun. Because si PRD, hindi nyo kayang takutin. Ano yung sinabi ni PRD nung nakaraan? You do not scare me a bit. Kahit katiting na takot, wala akong nararamdaman sa inyo. Again, PRRD was a fiscal. He was a mayor. Naging rin siya, congressman. Alam niya kalakaran dyan, kaya nga sabi niya Kaya nga isang beses lang naging congressman si PRRD. Hindi na siya nag-extend. Kasi nalaman niya, nung isang stint niya sa Congress, na yan daw Kongreso ang pinakabulok. Yun ang sinabi niya, di ba? Diyan sa, gikan sa Masa before, pinakamabulok na institusyon sa Pilipinas. So, naging mayor pa siya, naging presidente ng Pilipinas. So, tingnan natin kung how this plays out. Ika nga, Coach Oli and Jay Guevara. Natatawa nga ako sa likod ng paghahamon nila, tinawag pa nilang duwag si PRRD. So ngayon, kumasa na sa hamon, sila naman yung umatras. Ang masama pa dito, tingnan niyo tong mga congressman nito, napakabastos. Pero mo nag-re-schedule sila ng schedule pinalitan nila yung schedule ng hearing. Tapos hindi man lang nila pinaalam dun sa kampo ni PRRD. Buti sana kung kahit hindi pa yan dating presidente, sana magkaroon kayo ng konting respeto man lang. Sana pinaalam nyo rin dun. Katulad nga yung sinabi ni Boss Dada, di ba? Nasa Maynila na nga si PRRD. So isang malaking istorbo kay PRRD. So abangan natin dahil yun nga sabi ni PRRD tutuloy daw ata siya bukas. Ang ko kasi dito kaya siguro iniba ng araw to baka hindi kompleto yung script. Baka hindi kompleto yung script at kulang kasi diba sabi ni Dan Fernandez nasa 20,000 pa daw 20,000 question pa itatanong niya kay PRRD. So abangan natin yan pag nagkaharap sila. Yun nga, siguro kaya iniba ng araw yan dahil baka hindi pa kompleto yung mga script. Kaya alam naman natin, halos lahat naman yan, script.